Amen. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri at paglulapit na dakila ay tanging sa Panginoon po lamang. At ako po ay bumabati ng doble paggalang sa beloved, pagbibigay doble paggalang sa beloved Honorable Pastor Will de Almeida at hindi malilimutan turut aral na Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako ng isang magandang hapon sa mga beloved children, beloved preachers, lahat po ng mga kapatiran dito sa gawain ito. Magandang hapon po sa inyo. Ako po ay na-save 1992 po. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At ako po ay pinagaling sa karamdaman ng sakit sa puso, goiter, at yung stress. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Bago po nakilala ang mahal na Panginoon, dati po akong tunitarya, matagal po ako sa gawain na yun. Pero nung malilit po ang mga anak ko, talagang sila po ay sakitin. Hindi ko iniisip, basta ang iniisip ko sa mga anak ko, pag nagkasakit, dalhin ko na lang po sa doktor. Every week po, nandun po kami sa doktor, may sakit na mga hika, ubo. Alam niyo po, one time, sabi po ng beloved brother kong kapatid, sabi niya, ate, bakit hindi mo subukan dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Pero po, yun ay binaliwala ko po. Kasi po, sabi ko, ang katuwiran ko po noon ay parpareho lang. Pero hindi ko maubos maisip, bakit nga po, every week, lagi po kaming nasa doktor. Dalawang isip po ako, iniisip ko po yung sinabi ng kapatid ko po na yan. Subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, sige lang po. Tapos noong time na yon, bigla pong nagkasakit ang aking beloved anak na panganay na nagkasakit po siya ng kidney failure. Hindi ko po akalain na ganun po yung magiging sakit niya na kailangan po siyang operahan. Pero noong mga time na yon, hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng ganung kalaking halaga. Dinala ko na po siya sa dako ng PGH. Alam niyo po, maraming mga laboratoryong kailangan, bayaran. Alam niyo yung time na yon, talagang yung hirap na hirap po kami mag-asawa kasi time na yon, nawalan po ng trabaho ang aking beloved husband. Tapos po nahihiya po akong humingi ng tulong sa mga magulang ko. Kasi nung araw po talaga napakatigas ang ulo ko kasi yung iniisip ko, kaya namin kaya. Kasi po nung araw malakas kumita yung beloved husband ko. Pero nung dumating na sa punto talagang zero balance talaga, nung nagkasakit po talagang dinala namin sa PGH. Alam mo, sabi po ng doktor, kailangan opera. Kailangan maghanda kami ng malaking halagang pera. Hindi ko po alam kung saan ako mangungutang, kung saan ako lalapit sa mga kamag-anak. Pero hindi ko po nagawa yun. Ako po ay umiyak sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nag-iisip na lang po ako na sabi ng kapatid ko, humingi ka ng backup prayer sa pastoral. Alam niyo po, sabi ko sa kapatid ko, ng beloved brother ko, nahiya ako humingi ng tulong. Tapos, di po ako nagdalawang isip. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo po ako. Umawag po ako dito sa pastoral. Alam mo, tinugon naman po yung request ko na, sabi ko, tulungan niyo po na sana hindi na po ma-opera yung aking beloved son. Kasi wala naman po akong pera. Humingi na lang po ako ng tulong na panalangin na wag na siya matuloy mag-operasyon. Alam niyo po, nung nandun po ako sa dako ng PGS, nakaluhod po ako, nagmamakaawa ako sa mahal na Panginoon, napagalingin niya po yung anak ko. Alam niyo po, kinabukasan, nung nag-grouping na po yung mga doktor, kala ko po isi-set na siyang i-operahan. Pero hindi po yun natuloy. Sabi po sa akin ng doktor, tinawag po niya ako, sabi niya, Mrs. Fernandez, alam niyo, nabigla ako, parang yung ng anak mo, hindi na natin itutuloy ang operasyon niya. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi po, talagang ibang-iba talaga sa gawain na ito. Nandito po talaga lahat ng himala. God. Kasi dito ko po narinig din po yung mga na-hold up, na hindi naman natutuloy. Noon po hindi ako naniniwala po dyan eh. Kasi sabi ko baka kwento-kwento lang. Pero one time nangyari po sa akin yan.
Na-hold up po ako dyan sa may, papunta po ako ng bayan, papunta akong Blooming Treat. Alam niyo po na may 2 kabataan doon, tinusok talaga niya yung tagiliran ko. Nandito po ako sa may ng jeep. Sabi niya, pera-pera lang to ah. Sabi ko po, naalala po ang beloved pastor, pag daw po nasa kagipitan ka, manalangin ka't magsisi. Alam niyo po, ginawa ko po yun, tinaas ko po yung kamay ko. Sumigaw po ako ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord. Biglang bumalikwas po yung 2 kabataan na yun. Praise God. Alam niyo po, pumunta siya doon sa harapan. Tapos ang iniisip ko na lang po, siyempre parang nininervous ako, iniisip po kukunin tong bag ko. Di nung dumana po siya sa akin, binibigay ko po yung bag ko. Sabi niya, hindi na po, hindi ko po kukunin ang bag niyo po. Alam niyo yung time na yun, nandun po yung puhunan ko. Dahil ako po ay nagtitinda sa dako ng Baklaran, mamimili po ako noon. Alam niyo, pagkabigay ko po ng bag ko, kasi nandun po yung pera. Sabi ko, naku po, kukunin yung bag ko, nandun yung pera. Nung sinabi ng holdupper, wag na. Hindi ko po kukunin yan. Alam niyo po, sobrang iyak po. Sabi ko, salamat po, mahal na Panginoon. Hindi na nakuha niya yung bag ko. Sabi nung kapatid ko, kasi kasama ko yung kapatid ko, ba't ka umiyak? Itignan mo kasi yung punan ko nandun sa bag. Binibigay ko yung bag ko. Ayaw niyang kunin. Grabe, ang himala ng malapan. Kaya doon ko po napatunayan na talaga, pag ikaw pala ay nasa mahal na Panginoon at naniniwala kang hindi ka hold up, totoo po pala yun. Kaya po, maraming salamat. Alam niyo po, at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon kasi po, mula nung nagtitinda po ako ng prutas at nagkaroon din po ako ng RTW, ako po ay pinagpala diyan. Kasi po ang beloved husband ko nung po, siya yung taga-pamili ng prutas, ako po yung taga-tinda, tapos yung pong aking RTW, mayroon po ako isang tindera. So yun, sabi nung yung tindera ko, siya po yung nag-a-assist sa RTW. Ako po yun sa mga prutas. Pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ako po ay nakatira lang po sa maliit na kwarto lang po ganyan. 6 po yung anak ko. Ngayon sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, sana pagkalooban niyo po kami ng bahay kahit na 1 kubo lang. Alam niyo po, nasa aking pag-aanap buhay, sa kahabagan po, pinagpala kami, binigyan po niya ako ng isang bahay na bato, 2nd floor, sa dako po ng Bagong Silang. Kaya maraming salamat. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon kasi po, sabi ko rin po sa mahal na Panginoon, gusto ko rin po talaga magkasasakyan. Kahit na 1 karag-karag lang. Pero ang pakabait ng mahal na Panginoon, hindi po karag-karag ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Binigyan niya po ako ng 1 kotse. At ako po ay nagpapasalamat. Kaya maraming salamat po sa beloved pastor. At ako nagpapasalamat din po, hindi lang sa 1 kotse. At ako po ay sumama sa mga krusada sa dako ng Baguio. Pagdating ko po, may dumating na naman po ako ng 1 sasakyan na galing po sa aking anak na nabili niya. Kaya maraming salamat. Bali 3 na po yung sasakyan ko. Kaya maraming salamat po. Kaya totoo po ang sa pagbibigay. Alam niyo po mga kapatid, pagka ikaw talaga nagbigay sa mahal na Panginoon, talagang triple ang balik ng mahal na Panginoon sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw. At ako po ay naniniwala lahat ng bagay na yan ay ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. At maraming salamat po. Lahat ng kapurihan po, salamat ay tanging sa Panginoon Jesus po lamang. Amen.